Isang nakakagimbal na revelasyon ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos umunang tumestigo ang bagitong politiko na si Sandro sa isang di umano'y planong pagpaslang ni Pangulong Kuting Jr. laban kay Vice Presidente Inday Sara. Ayon sa mga paunang ulat, voluntaryong nagbigay ng salaysay ang anak ng Pangulo sa isang closed-door hearing na isinagawa ng isang special investigate body. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ibinahagi ni Sandro ang ilang sensitibong detalye kaugnay ng umano'y motibo at preparasyon sa likod ng planong krimen na ayon sa kanya ay matagal nang isinasagawa sa loob ng Malacanang. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa taong bayan, lalo na't galing mismo sa pamilya ng Pangulo ang testigo. Hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na payag mula sa kampo ni Kuting at ni VP Sara. Samantala, nananawagan ng iba't ibang sektor ng lipunan ng agarang imbestigasyon at pagpapalabas ng opisyal na salin ng testimonya ni Sandro habang patuloy ang pagtutok ng publiko sa kasong ito. Umaasang marami na mananaigang katotohanan at hustisya sa gitna ng napakasensitibong usapin. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Marcos gumapang at video ni Lisa Araneta Marcos sa di umano'y panunuhol ay lumabas na. Sa sobrang buwisit ng isang angkor ay bigla niyang binisto ang baho ng Malacanang. Congress ayaw magsipirmahan, biglang kambyo. Mga generals, Timbog, Castro gumapang. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. Ang tindi na naman ng pag-uusapan natin. Narito po kayo sa isang payag na kung saan lahat ng mga kabulastugan ng ating gobyerno ay malalaman nyo dito sa ating video. Ang corny. Sorry. Ang corny, sorry. Grabe itong pag-uusapan natin, no? Halaka, Sandro Marcos, gumapang na. Huli sa leakage video ginawa ni Lisa Kumambio na si PBBM Matamba. At eto, no? Matapos palabasing fellowship ang nangyari sa palasyo, isang angkor may binulgar. At eto yung dito ako natatawa sa bidyong to, no? Na pagkatapos nilang imbitahan si PRRD or si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Congress at sa Senado at matapos silang butatain at ipahiya nito at pagmukaing mga tanga ay parang umurong na po ang mga yagballs ng Congress. At ang malupit pa rito ay ayaw magsipirmahan ng mga congressman. Bakit ayaw niyong pumirma? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga banateros. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Wala lang, hyper lang ako. Bakit ba? Kahit may sakit ako, hyper ako. Inisipon ako, namamaga pa yung opera ko, hyper pa rin. Ako lang ata yung nagkakasakit na hindi mo halatang may sakit. Hindi, alam niyo, kapag nagkakasakit ako, pag pinakamalalang sakit ko, pag nakita mo na akong hindi ako tumatayo ng higaan, sobrang lala ng nararamdaman ko nun. Mas masakit pa sa broken hearted. Broken hearted eh. Oh, pare-parehas kami niyan eh, mga malalamig yung Pasko. Yan, Labanat Bay, ako, sila. Bagay, lahat naman halos ng banateros. Si Master Judea lang atang hindi malamig ang Pasko. Pero lahat kami mga malalamig ang Pasko namin.
Wala eh, ganun talaga buhay-buhay. Pagwapo na lang ulit. Ika nga nila, pag pagod ka na, bitawan mo. Oo, pag hindi ka na masaya, bitawan mo. Oo, ay, sorry. Samantalang, alam niyo, sa sobrang dami nating papanoorin ni, ewan ko ba? Talagang hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Samantalang unahin ho natin to, hindi pala bago pala natin yung pagsimulan. Pag-usapan pala natin yung ayop na po, ayop yung sipon ko na uudlot yung utak ko eh. Napapapreno yung utak ko eh. Pag-usapan pala natin kasi etong mga tulpo kasi, hindi naman lahat ng tulpo Hindi naman lahat. Sabihin na natin si Erwin lang. Si Erwin kasi, parang si ano na rin to ngayon eh. Parang si Franz Castro kasi convicted din to si Erwin Tulfo eh. So ngayon, parang umiepal na naman ata. No, ata. Sa Capiz, pag nagsalita ka ng ata, iba meaning nun. Gago! Iba meaning nun, no? Yun nga, no, umiepal na naman. Alam nyo, kung iisipin natin, wala naman tayong ibang maisip bukod kay Martin Romualdez. Wala naman tayong ibang maisip na pangbato ng gobyerno sa darating na 2028 election. Kasi kung si Sandro naman, pwede ba tomboy sa presidente? Gago! Dahil tatanong naman ako eh. Ay, hindi pala tomboy. Sorry, lalaki pala si Sandro. Sorry. Kasi kung isipin mo, si Martin kasi, alam ko tatakbo si Martin. Pero yung tipong masasabi natin na medyo tatapatan ng konti ang mga Duterte, mukhang malabo si Martin eh. Kahit ikutin niya pa ang buong mundo, umabot pa siya sa South Africa sa pamimigay ng ayuda. Di siya bubuto nung mga yun. Ngayon, ang naiisip ko, baka nga itong si Rapi Tulfo or si Erwin Tulfo. Alam nyo ito, wag natin idamay si Ben Tulfo. Wag natin idamay si Ben Tulfo sa mga issue na meron ng ang kanyang mga kapatid. Dahil medyo ako kasi wala kasi ako nakikitang pangit na ginawa ni Ben Tulfo, no? Tsaka bukod doon, idol ko talaga yan si Ben Tulfo. Si Erwin naman, dati ko rin silang ng mga iniidolo. Pero kasi ngayon yung mga ginagawa kasi nila ka-question din talaga. Medyo tagilid din kasi talaga. Medyo tagilid din kasi talaga kaya hindi ko sila mapagtanggol eh, oo. Tsaka syempre mas pipiliin ko Duterte kaysa sa Tulfo, no? At least Duterte may napatunayan na mga Tulfo meron ba? Kasi kung isipin nyo, yung pinamimigay ni Tulfo na tulong, so although malaking tulong yon, malaking biyaya yon sa mga kababayan natin, pero hindi naman niya pera yun eh. Una, pera ng pera ng sa channel niya, medyo pangit nga ang pero yung nang pag-usapan niya, magkaroon pa tayo ng kalaban eh. Hindi lang ako sangayon sa mga pinaggagawa ng dalawang Tulfo ngayon. So labas dito si future Senator Ben Tulfo, no? Oo. So iboboto ko pa rin 'yon si Ben Tulfo. Pero itong dalawa mukhang malabo eh. At nga nakikita ko mukhang kung hindi si Rapi Tulfo, si Ben Tulfo ang makakalaban ni Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Ayun nakikita ko kasi wala namang iba eh. Wala namang ibang wala naman tayong ibang nakikita na tatapat. Kasi kung si Sandro naman,
ang gagawing presidente or pilit nilang hihinugin, ang mahirap yun, no? Yung pilit na hihinugin. Pero kung si Sandro Marcos naman, malabo din eh. Si Rapi Tulfo, medyo okay pa, na medyo may palag pa ng konti kaysa mga Duterte kapag tumakbo yan bilang presidente. So mahaba pa naman ang taon, pero baka malihis din, bigla tayong magulat na akala natin si Rapi Tulfo, baka biglang si Erwin pala ang patakbuhin. Kasi nga todo sip-sip sa gobyerno si Erwin Tulfo ngayon. Kasi kadalasan sa mga mga ugalingan yan dilawan yung ganyang style. No, yung mga ganyan nakikita natin noon sa mga dilawan, sa mga yung iba diyan, yung mga balimbing ngayon na mga congressman. Kaya naman sumisip-sip yan sa gobyerno dahil napapakinabangan nila at may pakinabang talaga din sila. So nagbabalik-balikan din sila, pinapakinabangan sila ng gobyerno, nakikinabang din sila sa gobyerno. So ganun lang, no? Kaya siguro todo palto si Erwin Tulfo ngayon, kung ano man yung pinagsasabi niya diyan, hindi na natin reactionan. Sayang oras natin yan eh. Gago! No, dito tayo sa pinakamalaga. Siguro kung siya nga, kaya siguro todo pal siya ngayon, baka siya yung tatakbo sa president, pero malabo ka. Nanginayang. Hindi, alam nyo, nanginayang ako sa nanginayang ako sa record ng mga Tulfo brothers. Hindi kasi, maganda na kasi din kasi naging record nila, tapos bigla silang, eto panira si Erwin Tulfo eh. Pati tuloy mga kapatid niya nadadamay. Samantalang mapunta na tayo dito sa re-reactionan natin na OMG. Yan o. OMG, BP Sara. Good news, Congress, Kumambio, ayaw magsipirma. General Stimbog Castro, gumapang Tamba BBM. Panoorin natin. Dumalo, kailangan pang muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para dumalo sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee sa Disyembre 12. Kaugnay po yan para dumalo sa Dumalo, kailangan pang muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo. Di na kailangan imbitahan na dumalo si Tatay Digong. Ito sa akin naman, okay yun. Kasi hindi na, kagaya na sinasabi ni PRRD, wala na nga siyang pera. Tsaka magastos nga naman talaga yung transpo, yung ginagastos nila Davao to Manila, 'di ba? So para sa akin talagang pabor ako doon na wag na siyang ipatawag. Pero eto ang tanong. Bakit biglang naduwag ang mga congressman? Dahil ba hindi kayo pinaporma ni PRRD? Dahil ba hindi kayo nakaporma kay PRRD? O dahil napagtanto nyo na nagmumukha kayong tanga pag kaharap nyo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Please answer my question. Sorry. Diba? Ngayon, natauhan na kayo, no? Buti nga sa inyo. Roa Duterte para dumalo sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee sa Disyembre 12. Kaugnay po yan sa investigasyon sa munoy extrajudicial killing sa kampanya kontra iligal na droga ng nakalipas na administrasyon. Ito ang inihayag ni House Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte 2nd District Representative. Katakot lang dito. Baka panibagong drama na naman to. O baka ubos na ang pera ng taong bayan, kaya ayaw nyo nang gawing panakipbutas ang mga Duterte. Yun yung nakikita ko. Baka kasi isipin nyo maigi nakakagulat yung desisyon to. Diba? Sinabi pa ng ni Dan Fernandez na meron pa siyang 20,000 question kay PRRD. So ngayon hindi na ipapatawag. So ako, pabor naman ako doon. Ulitin ko, pabor ako doon. Na wag nang ipatawag dahil nasagot naman na lahat ni PRRD yung mga katanungan. Bukod sa lahat, laki ng ginagastos niya sa hearing niyan. Tapos paulit-ulit lang yung katanungan.
No? Ayun yung pinakamalupit doon. So sa akin, ayoko na rin talaga na makita pa si PRRD doon sa hearing na yan. Kasi naaawa din ako doon, no? Nakakaawa din ako kay Tatay Digong. Siyempre, may edad na yun. Tapos yung gastos pa, di ba? Buti sana kung yung pinagmamayabang ng mga congressman na babayaran nila yung transpo ni PRRD. Kung ang tanong hindi naman tatanggapin ni PRRD yun. Dahil alam naman ni PRRD yung gagastusin galing sa pera ng taong bayan. Ay hindi mahilig ang ayaw ng mga Duterte ng ganun. So sa akin, okay ako. Pero baka may panibagong strategy na naman na naisip ang mga government. Robert Ace Barbers, anya napiganan ng mega panel ang dating Pangulo sa 4 na impormasyon. Ibig sabihin, ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa committee hearing noon pong Nobyembre 13 ay ang una at huli nitong pagdalo. Paliwanag pa ng mababatas na sa loob ng 13 oras na pagdinig ay narinig na ang mga nais nilang marinig, kung saan ilan sa mga ito, anya, ay nauna lang ibinunyag o inamin ng dating Pangulo sa naging pagdinig niya noon sa Senado. Maalalang nauna nang dumalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Oktubre 28, kung saan nagbigay ng napakahabang testimonya. Si Doc Lorraine, no? Kita niyo ba si Doc Lorraine? Ayun, no? Wait lang. Ayun, no? Doc Lorraine, no? Nagbigay ng napakahabang baka Doc Lorraine Bado yan. Sana all, no? Testimonya ang dating leader. Umiiyak doon. Wait lang, ha? Ba't may umiiyak doon sa gilid? Noong Oktubre 28, kung saan nagbigay ng ba't umiiyak si nanay? Ito ba yung mga kamag-anakan ng mga adik na namatay? O naiyak si nanay dahil nakita niya si PRRD? I don't know. Umiyak si nanay, naka-green eh. Ay, sabi niya, puta, naiyak ako, nasa harap ako ng kapit. Sa harap ako ng camera. Malamang tututukan yan si PRRD. Yak ako para totoo yung drama ko. Si nanay. Habang test. Umiyak si nanay. Kawawa naman. Niya, ang dating leader. Kaya, Sorry. Leader ng bansa. Samantala, sinabi rin ni Congressman Barbers na magpapatuloy pa ang House Quad Committee sa pagsasagawa ng mga pagdinig hanggang sa susunod na taon, kaugnayan sa mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte Drug War. May pa mga development na niniwala naman ng Makabayan Bloc na magiging mas mabilis ang pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa impeachment proceeding laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, isang ground lamang ang nagsisilbing basehan sa inihaing complaint laban kay VP Sara. Ito ay ang betrayal of public trust. Sa ilalim ng isang ground, mayroon itong 3 kaso na So kayo, may tuturing mo bang declare public trust yung mga kumag na yan? Anong karapatan nila dun? Bibilangan ng pag-abuso umano ni Duterte sa kanyang discretionary power sa paggamit ng mahigit sa 600 million pesos na confidential fund, paglapastangan sa audit process sa pamagitan niya ng paglabas sa mga pekeng dokumento at ang hindi pagkilala sa oversight function ng Senado. So impeach daw si VP Sara sa pagpapalabas ng mga peking dokumento. So nauna, kung peking man yung dokumento na inilabas ng Office of the Vice President, so dapat 'di ba yung Congress ang unang kakasuhan nyo? Diba? Ang unang questioning nyo. Mismong House of Representative ang questioning nyo. Tsaka ito, confidential. Na-explain ko na yan. Putang ina, ulit-ulit. Buisit. Sa complaint naman, laban sa namayapang Chief Justice, mayroon itong 4 na ground at 8 kaso. Ang 4 na ground ay ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at ang graft and corruption. Ba't ano to? Ano rito kay Chief Justice? Anong connection nito kay VP Sara? Bakit nyo hinahalin tulad yung pag-impeach kay Chief Justice Corona at kay VP Sara? Anong connect nun? Gago! Colmenares ay nagsilbing prosecutor sa impeachment trial laban kay dating Chief Justice Corona noong panahon ng Aquino administration.
Ayon sa dating mambabatas, dahil sa dami ng kasong isinampa laban kay Corona, inabot ito ng 4 na buwan bago na pagdesisyonan ng Senado. Sa reklamong Tsaka iba yun. Tanga lang. Bakit may salitang impeachment, kailangan idugtong na lahat. Bobo. Ay. Muna akong panoorin to. Ay, blood ako eh. Tanga eh. Eto, matapos palabasing fellowship ang nangyari sa palasyo, Ted Filon may binulgar. Ano kaya to, paring Ted? Paring Ted, pasok! Pagkaroon ng mga mambabatas, veteran newscaster Ted Filon isiniwalat ang di umano'y planong demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balitang dapat hindi palagpasin ng maraming Pilipino kung saan matapang na isiniwalat ng news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga di umano'y plano raw na mangbabatas na ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan umani na ng samot-saring reaksyon matapos isiwalat ni Ted Filon na tila mukhang hindi fellowship ang nangyayari sa loob ng palasyo lalo't may nakapagtimbre raw at di umano'y may nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan laban kay VP Sara. Kahit naman ipa-impeach nila yun. Alam nyo, eto para sa akin, i-impeach nyo. Tayo na, may 2028 pa naman. At yan din gusto ko na mangyari, impeach si VP Sara. Hindi dahil ayoko sa kanya, hindi dahil naniniwala ako sa mga paratang kay VP Sara. Hindi ganun Gusto kong i-impeach si VP Sara para matuldukan na ang kahayupan ng gobyerno natin. Dahil baka dyan sa impeachment kay VP Sara, baka dyan magsimula ang pagkakaisa ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya gusto ko na, sige, impeach nyo na. Ninyo. Gago! Gigigil ako sa inyo Ganda-ganda na umaga ko, nai-blood ako Ayon mismo sa veteran journalist, hindi raw fellowship ang nangyari sa loob ng palasyo kundi ang planong demolition job at pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa veteran newscaster, ipipilit raw talaga ng mga mambabatas na magkaroon ng pagpapasya ang mga kapwa nila kongresista na maisumite sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kahit imposible, tila ipipilit raw ito ng mga representative ng Kongreso dahil isa-isa silang masusukol at mabibisto sa kanilang mga kabalustugan na ginawa sa Kongreso. Ilang hearing raw kasi ang nangyari sa Committee on Good Government and Public Accountability at pinanindigan ng mga mambabatas na ito na impeachable ang mga di umano'y kinumit ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang ahensya sa di umano'y paglustay raw ng pondo nito ayon mismo sa kanilang investigasyon. Ngunit nang lumabas ang unqualified report mula mismo sa Commission on Audit, mukhang magigipit ang mga mambabatas dahil pinatunayan mismo ng COA na walang mali sa ginawa ni VP Sara sa ahensyang kanyang kinabibilangan. Hindi, mas paniwalaan nyo ang House of Representatives. Mas paniwalaan nyo yun kaysa sa COA. Mas may alam ang House of Representatives ang mga congressman kaysa sa COA. Hindi, totoo. Huwag nyo nang paniwalaan ng COA. Paniwalaan nyo yung House of Representatives. Kasi ultimo nga, tingnan mo, di ba? Convicted, NPA, pinakontempt ang attorney. Saan nakakita nun? Isang attitude na matandang lalaki. Mahilig magpa-contempt. Tsaka sinabi na ng COA na wala nga silang nakikitang dahilan para i-impeach si VP Sara. So bakit ayaw paniwalaan ng Congress yun? Sa madaling salita,
Alam ng nakikita ng Congress, no, nakikita ng House of Representatives na di hamak na mas kapanipaniwala sila sa COA. Ang mas matindi pa raw dito, paano raw lulusutan ng mga kongresista ang naging report na ito mula sa Commission on Audit na pinatunayang nasa ayos at nasa tama ang paggastos ni VP Sara sa mga budget na inilan sa kanya, gayong kanilang pinagpipilitan na impeachable di umano ang kinumit ng Vice Presidente. O, diba? Wala na, sa ayos naman daw ang paggastos ng budget ng Office of the Vice President. Sabi yan ng COA. So bakit ayaw paniwalaan ng COA? COA tuloy ng House of Representatives. So sa madaling salita, walang pakialam ang House of Representatives sa COA dahil lang tingin nila mas mataas sila dun. Ganun ba yun? Sa bagay, kung makapanghusga nga kayo dyan yung korte nga, inilipat na sa House of Representatives. Nasa ano na, yung mga judge doon, yun na yung pinaliwala ng judge ngayon sa Pilipinas. Ang judge na ngayon, yung mga congressman. Ang mas matindi pang araw dito, paano raw pasisinungalingan ng mga kongresistang ito ang report mula sa COA? Gayong bukod sila ang nag-imbestiga, di mo na pinaniniwalaan ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sila rin ang tatayong Committee on Justice sa nasabing pagpupulong ng Kongreso para mailusot sa Senado ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Halimbawa na nga lang raw dito ang Batangas representative na si Chinky Luistro. Si Boy Tago, si Girl Tago, si Delima 2.0. Isa sa mga nagpipilit na dapat makasuhan at mapanagot ang opisina ni VP Sara sa di umano'y mga paggasta nila na hindi raw naaayon batay raw sa kanilang investigasyon. Mukhang sila-sila na nga lang rin daw ang gigisa sa kanilang mga sarili sa sarili nilang mga mantika. Ito to, yan naman na talaga mangyayari dyan. Tapos yung kanilang leader na si House of Representative Martin Romualdez, absuelto. Hindi alam nyo masisisi dyan kung sakaling magkabukuhan na. Hindi masisisi dyan si Martin. Sana matalino pa sa inyo yun. Kung halimbawa na mabisto kayo dyan, kayo lang din ituturo niyan. Pinasakay lang kayo Gayong kahit ilang beses nilang inimbestigahan ang opisina ni VP Sara, mukhang wala pa rin silang nakitang matibay na ebidensya. Bukod nga raw sa iba ang gusto ng Pangulo at huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara, mukhang naiipit raw ang mga kongresista dahil hindi ito ang gustong mangyari ng liderato ng Kongreso. Nako po. Yari kayo dyan. Oo. Ginawa kayong palaman. Si Marcos yung kabilang tinapay. Si Romualdez yung kabilang tinapay. Yung palaman ay yung mga congressman. Tsaka congresswoman na against sa mga Duterte. Ngayon, di ba? Dinikit. Nasa gitna sila. Pipi sila dun sa nag-uumpugan na dalawang tinapay. Baka tanongin nyo, asan si Lisa dyan, Jay? Si Lisa yung amag. Ay, sorry. Gago! Sorry. Salbahin na naman ako Diba yung tinapay, pag hindi mo kinain ng mga 3 days to 4 days, diba parang may tumutubo? Minsan kulay blue pa, minsan violet, minsan kulay dilaw, ganon. Gago! Ayun si Lisa. Narito at panoorin ang buong balita kung saan nasukol ng TV news presenter at radio DJ si Ted Filon ang mga mambabatas na tila nagmadaling pumunta sa Malacanang para di umano'y pag-usapan ang demolition job laban kay VP Sara. Biglang nag-emergency meeting, no?
Buti na lang, hindi si Katid eh. Salamat sa'yo, Katid ha. Oy, panoorin nyo na lang dito sa full video nito ni Showbiz. Oo, buti na lang si Katid. Ang galing ni Katid. Samantalang, biglang siguro nataranta sila eh. Oy, meeting tayo, meeting. May mali dito, may mali. Ipit kami dito, ipit. Mukhang magigisa kami, ginawa nyo kaming tinapay, tinapay na may amag. Samantalang mapunta na tayo dito sa paboritong anak na si Sandro Marcos. Panoorin natin. Kailan nga lamang sa isang pahayag nagsalita na si Congressman Sandro Marcos ay sa tila pagkawatak-watak ng mga Duterte at Marcos. Ito na yata ang hinihintay ng lahat na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya andun na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. Malapit na ang 2025 election at alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. Kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin di pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon. Ito na, may narinig kasi ako eh. Hindi kaya. Sabi dito sa video, kaya yung dilawan daw pinagsasalpok ang Duterte at ang Marcos. Para daw mag-away-away at magkawatak-watak to. Alam nyo, kung halimbawa man, na totoo nga yun na parang sinusulusulan ng dilawan etong mga Marcos para awayin or tarantaduhin ng mga Duterte, baliw sila. Alam niyo kung bakit? Ba't nasabi kong baliw sila? Tangina, presidente ka eh. Tapos magpapauto ka? Ikaw ang presidente, magpapakontrol ka? Kung sakaling totoo man yun? Ha? Tanga ka. Ay, sorry. Diba? Napakasimple nun. No? Tsaka, ang simple lang, dalawa lang, hinihiling ni BP Sara. Tatlo. Una, ituloy ni Marcos kung ano ang nasimulan ng mga Duterte na pinangako naman ni Marcos. Pangalawa, payagan si Inday Sara Duterte, si BP Sara Duterte na araw-araw na umuwi sa kanyang pamilya. Kasi nga may mga maliliit pang anak si BP Sara. Pangatlo, ay sorry, ano yun? Ano yung nakita ko? Ulitin ko ha. Pangalawa, ganon. Pangatlo, gato. Pangatlo, ay sorry, buta na. Ayaw mano. Pangatlo ha, yan na. Pantay na sila, wala nang ganon. Pangatlo, ano ba yun? Pangatlo, ay tuparin ni Marcos yung kanyang kahilingan sa mga Pilipino. Napakasimple lang ng hininging kondisyon ni Vice President Sara Duterte. Bakit hindi maibigay ni Marcos Jr. yun? Kasi nga, simulat sa pool, una pa lang, planado na talaga siguro talaga to. Na kapag sa oras na nanalo sila, kakalabanin nila ang mga Duterte, kakalabanin nila si BP Sara, magnanakaw sila sa kaban ng bayan, akala nila kasi magiging kakuntsaba nila ang mga Duterte.
Akala nila kasi papayag ang mga Duterte sa anomalyang ginagawa nila sa gobyerno. Eh ngayon na hindi pumayag at ayaw ng mga Duterte sa gawain nila, doon na nagkaletse-letse. Ngayon, eto, papasok na yung dilawan. Hindi ako naniniwalang nagpapakontrol si Marcos Jr. sa mga dilawan. Ginagamit ni Marcos Jr. ang mga dilawan para maging kasangkapan laban sa mga Duterte. Yun ang totoo dun. No, yun ang totoo dun. Hindi yung, ako naniniwala ko hanggang ngayon naniniwala ako na hindi ututo si Marcos. Hindi ako naniniwala ako doon na hindi ututo si Marcos. Puppet lang siya. Ay, hindi. Ang pagkakaano ko dyan, ginagawang tauhan yan or paraphernalia. Ano ba bigkas nun? Paraphernalia. Ay, hindi na. O kasangkapan ng mga dilawan para kalabanin ang mga Duterte. Kasi kung Marcos lang, kung Romualdez lang, hindi nila kaya yan. O, tignan nyo, ito, ang daming kalaban ng mga Duterte. Isa-isain ko na naman sa inyo. Ito na naman. Kinakabahan ako sa daliri ko. Baka iba yung lumabas eh. Una, kalaban ng mga Duterte, Marcos. No. Pangalawa, dilawan. No, ito na siya. Pangatlo, ay sorry. Lipat natin nga dito. Pangatlo ay mainstream media. Diba? Pang-apat, Congress. Sa Senado, medyo 50-50 doon kasi kahit papano, nandun si Senator Bato de la Rosa, nandun si Senator Bongo, si Senator Robin. Kahit pa paano yung ibang mga senador doon, hindi masyadong nakikiisa sa layunin ng gobyernong pabagsakin si Vice President Sara Duterte. No? So, sa madaling salita, halos 4.25 ang kalaban ng mga Duterte sa gobyerno natin. Samantalang ang Duterte walang kakampi. Meron kakampi ang mga Duterte. Iglesia ni Cristo, KOJC, tayo. Mga vloggers, yung iba nagsitalunan na. Alam niyo na kung sino yun. No, yun. Kaya ako naniniwala ako na hindi nagpapakontrol si Marcos sa mga dilawan. Sa halip, baka si Marcos pa ang kumukontrol sa mga dilawan. So tuloy natin. Desisyon sa gobyerno matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, grabe na talaga ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Tahimik lang kaming mga Pilipino nagmamasid sa mga... Alam niyo si Masando Marcos, hindi rin natin may tuturing na alam niya rin yung mga Ito lang hindi natin may tuturing na alam niya lahat yung plano ng magulang niya. Or kung may pinaplano man, no? Maaaring, syempre, anak yan, balibaliktarin mo man ang mundo, kakampihan at kakampihan niya yung magulang niya. Kaya na sinasabi ko kay Senator Amy Marcos, di ba? Balibaliktarin mo mundo, kapatid mo pa rin yan. Kahit gaano kasama yan, kapatid mo pa rin yan. Katulad lang yan. Katulad ni Sandro Marcos. Kung si Sandro nga ay nasa gitnaan lang, kahit anong gawin natin, balibaliktarin nyo man ang mundo, ganun pa rin ang magiging tingin ng tao dyan. Anak ka pa rin at kakampihan mo magulang mo kahit alam mong nasa mali na to. Kaya kung ano man yung sinabi ni Sandro, sumali ka na lang ulit sa The Boys. Ay, Gago! ano pala yun, no? Si Charis Pimpenko pala yun. Ano man to kayo, si Jake Cyrus pala yun. Hindi pala si Sandro yun. So, tutuloy pa ba natin to? Yun lang. Yun lang naman sinabi kanina ni Sandro, yung wag daw basta-basta maniwala sa mga chismis, gano'n. Ayun yung motibo niya.
Sandro, sana sinasabi mo yan kay sa papa't mama mo. Ikaw ang papaniwala agad sa chismis. Sabi nga ng Brown Revival, maraming namamatay sa maling akala. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood nyo at na-reactionan natin video for today's video. For today's vlog. Wow. Okay, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng mga OFW hero abroad na patuloy na sumusubaybay kay Jay Guevara, sa buong Banateros Brothers at sa SMNI. At yun sa mga mahal nating senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa amin ng Banateros and SMNI. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakidamay na rin po ang join button at super thanks. Napakalaking tulong po niyang ginagawa nyo para sa aming mga YouTube channel. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!